Ang Solus Christus Church of God ay itinatag noong January 2025 sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng iisang pangitain ng kanyang mga tapat na lingkod. Ang makita ang mga buhay na binabago ng Ebanghelyo ni Hesu Kristo. Ang nagsimula bilang munting pagtitipon ay unti-unting naging isang pamilya na nagkakaisa sa pagsamba, pananalangin at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa puso ng iglesyang ito ay ang paninindigang Solus Christus na nangangahulugang Christ alone. Ipinahahayag nito na si Hesu Kristo ang nag-iisang ganap na pundasyon ng kaligtasan, pananampalataya at ng iglesia. Sapagkat walang kaligtasan sa iba. Mga Gawa 4:12. Siya ang ulo at saligan ng iglesia sapagkat walang sino mang makapaglalagay ng ibang pundasyon liban sa nailagay na si Hesu Kristo. Unang Korinto 3:11. At siya lamang ang nag-iisang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Unang Timoteo 2:5. Bilang isa sa 5 solas ng Reformation, ang Solus Christus ay patuloy na nagsisilbing paalala sa misyon ng iglesia, ang ipangaral at ituro na si Hesu Kristo lamang ang sapat at pinakamataas na pag-asa ng sangkatauhan. Bago pa man ang formal na pagtatag ng iglesia, may mga kapatid na wala pang iglesyang nadadaluhan. Dahil dito, hiniling kay Pastor Gerald Mesinas na pansamantalang manguna sa isang online worship service upang magpatuloy sa pagsamba sa pamamagitan ng teknolohiya dahil wala pang pisikal na iglesia na paggaganapan ng worship service. Siya ay hindi nag-atubili kaya noong December 15, 2024, itinaos ang kauna-unahang online worship service ng SCCG na sinundan pa noong December 22, 2024. Sa kabila ng distansya, ang mga mananampalataya ay pinagbuklod ng iisang layunin, ang sambahin ang Diyos. Noong January 5, 2025, sa katapatan ng Panginoon, ipinagkaloob niya ang isang lugar para sa kauna-unahang Lord's Day Liturgy Worship Service. Ito ay ginanap sa Myth Studio San Vicente Malinta, Valenzuela City, na pansamantalang nagsilbing tahanan ng iglesia para sa face-to-face worship service. Sa kabila ng mga hamon tulad ng kakulangan ng kagamitan at limitadong oras sa paggamit ng lugar, ang pagsamba ay patuloy na nasundan kada linggo sa tulong at biyaya ng Diyos. Sinundan ito ng kauna-unahang Sabbath School noong January 15, 2025 kung saan pagkatapos ng worship service ay agad na nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pinangungunahan ito ni Pastor Je at dito nasasagot ang mga katanungan ng bawat kapatiran tungkol sa mensahe at aral ng Diyos. Dahil sa masidhing pagsisikap at pagmamahal sa pag-aaral, agad ding sinimula ng isa pang ministeryo ang Midweek Alternate Bible Study and Prayer Meeting. Sa gawaing ito, ang pastor ay nagbabahagi ng mga piling talata na binabasa sa kani-kanilang tahanan bilang panahon ng panalangin at debosyon. Ito ay ginaganap mula 8 p.m. hanggang 10 p.m. at sa ilang pagkakataon ay maabot hanggang 11:30 p.m. dahil sa lalim ng pagbabahagi at taimtim na pananalangin. Mula January hanggang February 2025, maraming pagsubok ang hinarap ng iglesia habang ginaganap ang mga pagsamba sa nirerentahang lugar. Ang praise and worship team ay unang pinangunahan ni Brother Vlad at Sister Clarice, katuwang ang mga backup na sina Sister Yeshi at Sister Yesha. Sa kabila ng kakulangan sa bilang ng instrumentalists, sina Brother Vlad, Brother Rohan, Brother Renz, Brother Michael at Sister Didre, nagpatuloy pa rin ang bawat isa sa pagsamba ng may buong puso at katapatan sa Diyos. Isa sa mga hinarap na hamon ang paghahakot ng mga instrumento at kagamitang pangsamba mula sa mga tahanan patungo sa lugar bago ang gawain. At muli itong binibitbit pauwi matapos ang pagsamba. Dahil 3 oras lamang ang nakalaang oras sa venue tuwing linggo, kinakailangang magmadali sa pag-aayos at pagbabaklas ng mga kagamitan. Ang mga practice ay ginagawa lamang sa tahanan ng kapatid na Vlad tuwing Sabado,
isang malinaw na larawan ng sakripisyo at dedikasyon ng bawat kasapi ng pamilya ng iglesia. Dahil sa patuloy na hirap ng paghahakot ng mga kagamitan at limitasyon sa pagrenta ng lugar, nagkaisa ang mga miyembro ng iglesia sa pagtutulungan upang maghanap ng mas permanenteng tahanan. Sa panalangin, pag-uusap at sama-samang pagsusumikap, naging malinaw ang hangaring magkaroon ng isang lugar na hindi lamang magagamit sa pagsamba, kundi maging tahanan ng paglago ng buong pamilya ng iglesia. Sa awa at kabutihan ng Diyos, ipinagkaloob niya ang isang lugar na pinatunayan at nakita ng lahat bilang sagot sa panalangin. At bago pa man makalipat sa bagong tahanan, nagpatuloy ang mga pagsamba sa Myth Studio hanggang February 28, 2025. Ang bawat hamon at sakripisyo ay naging pagkakataon upang patatagin at palakasin ang bawat miyembro sa kanilang pananampalataya. Noong March 7, 2025, lumipat ang iglesia sa ikatlong palapag ng Felicidad Building, Karuhatan Road, Karuhatan, Valenzuela City. Sa mga unang araw sa bagong lokasyon, muling nasaksihan ang diwa ng pagtutulungan ng pamilya ng iglesia. Sa pisikal na paghahanda ng lugar, sina Brother Renz at Deacon Vlad ang unang nanguna sa pag-aayos ng itsura ng iglesia, kabilang ang mga gawaing karpintero. Gayon din sa iba pang mga kapatiran na tulong-tulong na naglinis at nag-ayos ng ating bagong tahanan. Unti-unting nabuo ang maayos na lugar ng pagsamba, hindi lamang sa pamamagitan ng lakas ng kamay, kundi sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagmamahalan. Sa tulong ng mga mapagbigay na miyembro, nakabili ng sound system at mga electric fan. Makalipas lamang ang isang linggo sa bagong gusali, 2 air-conditioned units ang naipagkaloob sa pamamagitan ng mga donasyon. Ang mga upuan ay nagmula kay Pastor Je, habang ang mga mesa at cabinet ay pinagkaloob ng SCCG Mothers na hindi lamang naging bahagi ng pisikal na kaayusan ng iglesia, kundi sila rin ay bumuo ng choir sa pangunguna ni Sister Jane na sama-samang naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng awit at papuri. Dahil sa unti-unting paglago ng iglesia, kinailangan ding magtalaga ng mga miyembro na makakatulong sa pastor sa gawaing ministerial. Kaya ipinakilala ang SCCG Council of Servants sa pangunguna ni Pastor Gerald Mesinas bilang pastor, elder at teacher, si Brother Vladimir Ignacio bilang deacon, at ang mga servant members na silang Brother Michael Joe Dantes, Sister Ruth Camacho, Sister Marivic Bagang, Sister Jane Morales, Sister Fesan Juan at Sister Marilyn Alonso. Sa pagkakaroon ng Council of Servants, mas naging malinaw ang tungkulin ng bawat isa sa paglilingkod at pagpapalago ng gawain ng Panginoon. Kasabay ng paglipat ay nagpatuloy ang paglago at pag-unlad ng mga gawain ng iglesia. Dahil dito, naimbitahan ang mga kapatid at kaibigang pastor tulad nila Pastor Ferdinand Rosales, Pastor Christian Levin at Brother Mark Gupit upang maghatid ng salita ng Diyos sa ginagawang liturgy service. Bukod dito, nagkaroon ng pagkakataon para sa joint fellowship kasama ang Missions Bible Ministry and Church na nagpalalim ng koneksyon at pakikisa ng mga miyembro sa gawain ng Panginoon. Noong October 19, 2025, isinagawa ang SCCG Covenant Membership o Oath-Taking Ceremony. Sinundan ito ng kauna-unahang In Christ Alone Conference noong November 15, 2025 na ginanap sa iglesia. At noong December 14, 2025, idinaos ang Year-End Thanksgiving Fellowship bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang tinanggap sa buong taon. Mabilis na lumipas ang isang taon. Bagamat dumaan sa maraming hamon at sakripisyo sa simula, nananatiling tapat ang Panginoon sa kanyang mga anak na patuloy ding nananatiling tapat sa kanya. Sa pagdiriwang ng unang anibersaryo ng Solus Christus Church of God, buong pusong inihahayag ang pasasalamat sa Diyos. Buong pananabik na hinaharap ang mga susunod na taon, nakatindig sa Ebanghelyo ni Kristo, gumagawa ng mga alagad na tunay na umiibig sa Kanya at namumuhay para sa ikaluluwalhati ng Diyos lamang.
Happy first year anniversary, Solus Christus Church of God!